Shoutout sa mga quiz natin sa comment section. Baka nandito na yung mga comment nyo. Game? Sa tanong na bakit daw ang Warriors ay tinatawag na Dubs? Well, ang Dubs ay galing sa letter o pinaiksing W. Yung W ay pwedeng wins or Warriors. Tinatamad ata sila bigkasin yung W kaya Dubs na lang. Ewan ko ba sa kanila bakit ganyan ang trip nila. Ginamit na to ng mga fans simula pa ng late 90s at early 2000s. Lalo na nung panahon nila Jason Richardson at Baron Davis. Pero nung Dynasty era nila Steph, Clay at Draymond, ayun, tuluyan na sumikat worldwide yung Let's Go Dubs. Sa tanong naman na lahat daw ba may mic sa game gaya ng nafe-feature sa Mic Top? Well, hindi lahat ng player naka-mic. Yung Mic Up segment na napapanood natin, pili lang yan. Usually may isa o dalawang player lang ang pinapasuot ng mic ng NBA o ng TV network. Bago ang game, tinatanong muna ng media team kung okay sa player na malagyan ng mic. Tapos yung mga clip na naririnig natin ay na-edit at pinili lang ng NBA bago ipalabas. So hindi yon buong game at hindi rin live sa broadcast. Malakas magbura karamihan dyan at hindi na yon sinasama. At next, bakit daw hindi na-trade si Michael Jordan? Si Michael Jordan ba naman ang player mo, iti-trade mo ba? But yes, hindi kailanman na-trade si Michael Jordan sa buong NBA career niya. Pero may time na muntik na siyang matrade. Noong 1988, may chismis noon na gustong i-trade ng GM ng Bulls si Jordan para makakuha ng mas balanced team. Gusto raw niyang palitan si MJ ng mga solid big men. Kasi sabi ng GM, players don't win championship, organizations do. O diba? Muntik na siyang maging Nico Harrison. Pero hindi pumayag yung owner. Pero after noon, naging untouchable na si MJ noong 90s at wala ng GM ang nag-try i-trade si MJ dahil baka sila pa ang i-trade ni Jordan paalis ng team. Next, paano daw nagsimula ang NBA team o sino na una? Nagsimula yung liga bilang BAA o Basketball Association of America. Noong 1949, nag-merge yung BAA with National Basketball League o NBL para maging NBA. Ang mga OG teams noon ay 11 lang: Boston Celtics, New York Knickerbockers, Philadelphia Warriors, Providence Steamrollers, Toronto Huskies, Washington Capitals, Chicago Stag, Cleveland Rebels, Detroit Falcons, Pittsburgh Ironmen at St. Louis Bombers. Tapos nagkaroon ng mga expansion teams habang lumalaki ang liga sa 1950s hanggang 1960s. Pumasok ang mga teams gaya ng Minneapolis Lakers na naging LA Lakers ngayon, Fort Wayne Pistons o Detroit Pistons, Syracuse Nationals o Philadelphia 76ers at Rochester Royals na ngayon ay Sacramento Kings. Pagdating ng 1960s pataas, pumasok na ang mga bagong franchise gaya ng Chicago Bulls at syempre yung Seattle Supersonics na eventually naging Oklahoma City Thunder noong 2008. Tapos nagkaroon ng expansion teams at nakipag-merge ang ABA sa liga noong 1976. Doon na nadagdag yung mga teams like Denver Nuggets, Indiana Pacers, New York Nets na naging New Jersey Nets at Brooklyn at San Antonio Spurs. Pagkatapos ng merger, tuloy-tuloy na ang expansion era. Pumasok ang Dallas Mavericks noong 1980, Charlotte Hornets 1988, Miami Heat 1988 at Orlando Magic 1989, Minnesota Timberwolves 1989 at Toronto Raptors at Vancouver Grizzlies noong 1995 na kumpletong nagdala sa bilang ng 30 NBA teams na meron tayo ngayon. Magulo lang pakinggan kasi yung iba nagpalitan ng name o lumipat ng lugar. Sunod, saan daw napupunta yung mga players taon-taon kung 15 players lang ang kada team? Okay, una, hindi naman lahat ng nada-draft ay may slot sa team na nag-draft sa kanila. May mga natatanggal o nire-release at may napupunta sa G-League. Pangalawa, yung mga current players ng team, hindi din naman automatic nasa team pa sila next year. May free agent na, nire-release, hindi nire-resign, yung iba napupunta sa ibang bansa o nagre-retire. Kaya kahit may 60 rookies na nadadagdag kada taon, hindi talaga nadadagdagan ng bilang ng NBA players. Napapalitan lang yung mga nawawala. Kasi habang may pumapasok, may mga umaalis, nalalaglag o lumilipat ng liga. Saan daw napupunta yung championship trophy ng team? Bawat championship team ay binibigyan ng sarili nilang Larry O'Brien Trophy. So kapag nanalo ang isang team, ang trophy ay nananatili sa franchise. Kadalasan nakadisplay sa team headquarters, practice facility o arena. Pero pagkatapos ng championship, pinapahiram muna ng team yung trophy sa mga key players, coaches o minsan sa team owner para sa victory tour o personal celebration. Kaya minsan, makikita mo si Curry o Jokic na may dalang trophy sa hometown parade o endorsement event. Hindi dahil kanila yon, kundi pinahiram ng team para sa photo ops o local tour. Saan naman daw napupunta yung mga fines ng mga players? Halimbawa dahil sa technical foul, trash talk, fight o simpleng violation ng dress code. Ang fines ng mga players ay napupunta sa NBA at NBPA o Players Association Joint Fund.
Yun ay isang charitable fund na ginagamit para sa mga charity programs, player assistance funds at community project na tinutulungan ng NBA at ng union. Halimbawa, kung may player na may fine na $25,000 dahil sa ejection, hati yan. Part goes to NBA Cares Foundation at yung kalahati sa NBPA o Player Association Foundation. At next, paano daw maging NBA Commissioner at kailan dapat magpalit ng kome? Humalay ko. Actually, hindi siya parang election o apply ka lang online. Ang NBA Commissioner ay pinipili at ina-appoint ng Board of Governors. Yun yung grupo ng team owners ng 30 NBA franchises. Usually, kapag aalis na o magre-retire na yung current commissioner, nagkakaroon ng search and vetting process. Hinahanap nila yung may malalim na experience sa business, law, sports management at leadership. Kadalasan galing sa loob ng NBA organization yung napipili, tulad ni Adam Silver, na dati ay Deputy Commissioner ni David Stern bago siya pumalit noong 2014. Kailan dapat magpalit ng commissioner? Walang fixed term o limit. Ang commissioner ay nagsisilbi hanggang siya ay mag-resign, mag-retire o matanggal ng Board of Governors. Ngayon, alam mo na ang mga team owners ay mas mataas pa kaysa kay Kumi. And at last, bakit tinatanggal yung insoles ng sapatos pag pinamimigay yung game-worn shoes ng mga player? Una, personalized at custom fit kasi yung insole. Hindi yan ordinaryong foam lang. Karamihan ng NBA players may custom orthotic insoles na ginawa base sa shape ng paa nila. Pangalawa, mas mahal pa nga minsan kaysa mismong sapatos. Yung custom insoles ng pro players umaabot ng $500 to $1,500 bawat pares. Samantalang yung game shoes nila, minsan libre lang yon mula sa sponsor. And last, syempre hygiene at comfort issues din. Next episode naman yung iba. Paki-like muna ng video para masaya at paki-follow or subscribe na din ang ating channel para sa susunod pang NBA Kwentuhan.